So hello no, ngayon no, pag-usapan ito itong tungkol sa sinabi ng isang vlogger na preacher. Ano sinasabi niya? Kung mayroon kang Diyos, so sa dali na salita, sumusunod ka kay Kristo. Hindi at makontento ka sa mga bagay na meron ka, ay hindi ka na maghihirap. Sa bagay, kung makontento ka lang talaga sa mga bagay na meron ka, yun. Pero yung sasabihin nating hindi ka na maghihirap, gusto kong malaman mo, iba ang nakasulat sa Biblia sa mga sinasabi mo. Bakit? Ang Biblia mismo, anong sabi ni Kristo? Iiyak kayo at makadanas kayo ng mga pighati. At iiyak kayo sa mga pagtitiis, paghihirap. Ngunit ang mundo ay magsasaya at matutuwa. Doon pa lang na salita na yon, yung sinasabi niya, palpak na. Sa oras na susunod ka kay Kristo, buong puso mong ialay ang iyong buhay kay Kristo, believe me, kung ang ginto sinusubok sa apoy, ang tao rin sinusubok sa apoy. Anong ibig sabihin nito? Sinusubok ang pananampalataya ng isang tao sa pamamagitan ng pinakamahirap na sitwasyon. Ang mga apostoles, anong sabi ni Apostol Pablo? Naranasan ko na ang magutom, ang walang makain. Ngunit ang pananampalataya nila, pinanghawakan nila hanggang kamatayan. Kung yung tinutukoy niya patungkol sa lupa, yun yung explanation na yun. So mag-ingat kayo kasi nga maraming mga false teacher, false prophet na nagsilabasan. Siguro no, may iba siyang explanation. Ako ayoko kasi husgahan ng mga ganitong klaseng tao. Kaya bakit? Sa akin lang kasi, ang importante kasi sa akin na ipangaral na naipangaral si Kristo doon sa mga tao. Ngunit kung ipinapangaral mo si Kristo para lamang umangkin ka ng mga papuri mula sa mga tao, walang kakwenta-kwenta ang iyong ginagawa. At kailanman, kahit pa ilang beses mo pang basahin na Biblia, hindi mo pa rin maintindihan. Iba pa rin ang pinapangaral mo sa totoo na nakasulat sa Biblia. Kaya ang tawag ko sa iyo, false teacher and false prophet. Siguro, ayoko lang, explanation mo rin yan, no? Choice din niya rin yan. No? So, mag-ingat po tayo. Kasi, pag susunod ka kay Kristo, ihanda mo ang iyong sarili sa mga pagsubok. Susubukan ka nito. Tignan mo ang nangyari kay Job. Sinubok siya ng matindi. Naghihirap siya, nagtitiis, umiiyak, nagkasakit-sakit, nawala ang lahat sa kanya. Ang naiwan sa kanya, ang kanya lamang asawa. Upang subukin ang pananampalataya ng isang tao. Susubukin ka kung hanggang saan ka lang. So yung sinasabi niya, hindi ka na maghihirap. I don't think so, no? Siguro, ewan ko, explanation niya rin yan. So, ang payo ko lang, sa oras na magdesisyon kayo na sumunod kay Kristo, pagsikapan nyo ng todo na ang inyong pananampalataya ay napakahigpit. No turning back. Kaya nga sinasabi, no turning back. Kahit pa dadaan kayo sa parang apoy na daanan. Marami na yang sinasabi ni Kristo dito, mga babala patungkol kung ikaw ay sumunod, iwan mo ang lahat at susunod ka sa akin. Dadaanan mo ang impyernong daanan. Maghihirap ka, magtitiis ka, iiyak ka, mawawala ka, maaaring ang pamilya mo
lalayo sa'yo, hindi ka maintindihan, aawayin ka, maghiwalay kayo ng asawa mo, mawawasak yung mga pinupundar mo, lahat ng ini-invest mo, mawawala, ang negosyo mo bumagsak upang subukin ang iyong pananampalataya. Yan ang katotohanan. Kung may Diyos ka, dadaanan mo ang ganyan kahirap. Kaya nga, lagi mong tatandaan, diyan nagsisimula ang totoo mong battle. Hindi ang Diyos ang may gawa niyan, kundi si Satanas. Sino ba ang gumawa ng mga panahon na yon? Kay Job, di ba si Satanas? Eye for an eye na yon, sabi niya sa Panginoon, "O sige, ganito gawin mo, pero wag mo lang siyang patayin." Mawawala sa iyo ang lahat. Yan ang totoo kung ikaw ay mananampalataya sa Panginoon ng seryoso. Ihanda mo ang iyong sarili na may mawawala at may dumating at dadaan ka sa parang imbornal na parang dadaan ka sa butas ng karayom ang buhay mo upang subukin ang iyong pananampalataya. Ganyan ang mangyayari. Yung mga apostoles, di ba? Hindi sila, wala sila sa pinakasakto lamang na sitwasyon, kundi nasa pinakababa talaga na sitwasyon. Isipin mo, naranasan namin ang maghirap na walang makain. Yan ang sinabi ni Apostol Pablo. So, problemado sila sa pinansyal. Pero hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Naranasan nila ang gutom, pighati, at pagtitiis dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Hindi sila humihiwalay. Yan ang katotohanan, yan ang preaching. Kung totoo na may Diyos ka, pagsikapan mo na higpitan ang iyong pananampalataya hanggang sa pagbalik sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi nga, ang mga bagay dito sa mundong ito ay hindi maikumpara sa mga bagay na darating para sa mga tao na nagmamahal sa Panginoon. Yan ang inihanda ng Diyos sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Kahit pa dito sa mundong ito, mala-impyerno ang buhay nila. Kung dadaan ka at magsisikap ka at magdesisyon kang susunod kay Kristo, sinabi na yan ni Kristo, nadadaan tayo sa pinakamahirap na sitwasyon. Hindi hayahay ang buhay mo. Akala mo, sinasabi nila, susunod kay Kristo ka, para wala na akong problema. Ganon din yung kahulugan na sinasabi niya, hindi ka na maghihirap. Mali yun. At siya, yung tao na yun, yung preacher na yun, you are a false prophet and false teacher. Siguro, totoo yung sinabi ng isang transgender na preacher na binanggit ang inyong pangalan, dalawa kayo, na you are a false teacher. Ewan ko kung paano, no? Hindi rin naman in-explain ng preacher na yun, na transgender na yun. Siguro may nakita siya sa mga pinangaral ninyo, kaya binanggit ang pangalan ninyo. So ngayon nga sa akin, ganun lang yung sinasabi niyo, nakita ko na . No? So mag-ingat po kayo, no? Mag-ingat po kayo. Basta lagi niyo pong tatandaan, higpitan niyo po yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. At ang lahat po, ipoprovide yan sa ating Panginoon. Siguro, malay natin na ang Diyos maawa sa atin at hindi tayo maghihirap. So, God bless everyone. No? Mag-iingat po tayo. So, kasi kailangan na kasi natin yung pananampalataya. Ihingi tayo sa ating Panginoon na tayo bibigyan. So, hindi tayo maghihirap sa ating pananampalataya. No? So, mag-iingat tayo.